So ito na lang yung binayaran natin kanina mga kol. So yung sa sasakyan natin, update tayo mga kol. Padak na yung barko na sinasakyan natin mula Allenport hanggang dito sa Macno. Siguro mga 2 hours, no? 2 hours yung biyahe namin. So time check is 7:37 in the evening. So update namin kayo mamaya kung kumusta yung biyahe. So mula dito sa port ng Matnog, babiyahe tayo papunta Sorsogon sa ano ba to? Sa Gubat Sorsogon tayo makal. So Gubat Sorsogon, puntahan natin yung unit na D17V na always siya nag-manual, hindi siya mag-automatic. So under warranty din, kahit hindi under warranty, kung medyo hindi masagot ng ibang mekaniko yung pupunta natin pag meron tayong extra or gawa natin ng paraan para maging good yung unit ng ating customer, kasi kawawa naman hindi magamit yung kanilang unit. So up namin kayo sa biyahe hanggang doon sa pag-ayos namin. Tara. Sa Gubat, inantay lang natin yung may-ari or si sir na kasi nagkasalubong daw kami kanina, so pabalik na sila, tayin lang natin. So ayan mga kol, dito na tayo sa Gubat Sorsogon. Ito na yung nire-rescue natin, so J17V. So ang issue is ayaw mag-automatic, always hindi siya naka manual mode. So tingnan natin baka nabasa yung socket, ano yung problema, kung bakit siya nagmamanual or always siya magmamanual mode. So, ito yung dahilan kung bakit nagpunta po tayo dito sa Sorsogon. Binahay talaga natin para ma-okay yung unit natin, kasi nakakaya naman ang ganda ng unit pero hindi siya good ang performance. So yan, tingnan natin ano yung baba muna natin EGS, kasi baka mapasukan ng tubig yung main socket niya. Yan, so yung naging problema sa nirescue natin is ito lang, yung circuit ito is napasukan ng tubig, tapos nag-corrosion yung mga so yun, okay na. Yun, ito is itong mga unit na to sa anuhin pa rin natin hanggang lifetime po yung natin, pag-a-assist sa mga customer natin, kasi yun yung goal natin. Kahit hindi na under sa warranty, tutulungan pa rin natin, kasi baka mapunta sila sa mga maling mekaniko. So ito sana is nagano na yung mga mekaniko nito na ibaba yung transmission, pero sabi ko bakit ibaba na, ang ganda ng transmission, wala namang delay sa engagement, yung clutching okay naman sa akyatan, hindi naman nag slide yung kanyang transmission. Ang problema lang is minsan is manual pag start, so ibig sabihin dito lang sa EGS, so hindi siya automatic. Pag nilagay sa automatic hindi siya mag-automatic, so maglagay lang doon is manual, so hindi siya mag-automatic mode. So yun yung balik na natin yung pangilalim. So ito yung unit
natin is 2019 model na DE17. So yung kanyang mileage is 130,477. Yan po. Bago pa lang tumakon. So yun, next Philippine Loop natin, daanan natin yung mga taong gustong pang-consulta yung mga unit nila, yung galing sa atin. Kahit yung iba, kung mayroon tayong type, daanan din natin. Ganun lang, tingnan natin kung ano yung baka mayroong mga namalig na gawa sa mga mekaniko. Hindi naman lahat, kasi ibang mekaniko po is meron silang kanya-kanyang expertise po pagdating sa pag-mekaniko. Sige. Wait. Gusto nyo makiligo? Oh, yan yung ano po sana. Maligo kami. Okay lang. Sige po. Kasi, May tuwalya kayo? meron po. Sige po sana. So, yun si sir. Makiligo tayo kasi parang pangatlong araw na natin ngayon na walang ligo So pangatlong araw na namin na walang ligo kaya medyo malagkit na yung ano namin katawan, malagkit na yung ano namin buhok. Good news kasi medyo mahaba-haba yung tulog namin kagabi. Sarap yung tulog namin. So hindi na namin na sobrang lamig na pala ng electric fan. Hindi na namin namalayan. So yun, update namin kayo pagbalik namin sa Davao. Every time sa biyahe namin i-vlog pa rin natin yung pagbalik namin sa Davao. So late upload po ito mga call kasi yan, sa biyahe namin wala kaming laptop. Yan, wala kaming dala. Yung dala lang namin is yung mga camera namin para sa vlogging. So meron tayong mga konting i-post sa sa page natin. Yan lang, ingat and God bless natin. So yun, pabalik na kami ng Davao, tapos na yung ginagawa namin. So thank you nila sir, ma'am. Nakatulog kami ng mahimbing kagabi. So let's go. So full tank pa naman tayo, 861 km/4. Time check is 12, saktong 12 noon. So anong araw ngayon dito? Saturday. So let's go. Check natin yung biyahe natin, kumusta? Yan, back to Davao na tayo mga kal. So going na tayong Matnog Port. Mabilis. So yan, kita natin. Takbay tayo dito papuntang Matnog. So ganda ng daan nila dito mga kal. Sarap dali ng DE17W. Ride lang, mabilis manakbo. Pero hindi tayo makipag-racing sa kanila. Hindi naman tayo kamuti driver. Chill lang, pang pamilya ba. Sana walang ulan sa Visayas at saka pagdating natin sa Matnog makasakay tayo kaagad. Alamin din natin mga kol ang presyo nitong sasakyan pagsakay natin ng barko sa Matnog. Magkano yung babayaran natin doon pagtawid natin sa Allen Point. So, sarap ng feelings pag makaligo na. Pangatlong araw namin ngayon. So tapos na yung trabaho namin, yung i-rescue namin. So okay lang, naman masyado malaki yung problema. Ano lang, nagkataon lang sila sa shop na
gusto pirahan sila ba. Kasi gusto ng Shopee is ibaba yung transmission. Diba? Sabi ko naman, bakit naman ibaba yung transmission na wala namang problema yung transmission? Kasi okay naman yung engagement, okay naman yung okay naman yung takbo nung yung problema lang is ayaw po siya mag-automatic mode, lagi siyang naka-manual. So, kaya nilagyan nila ng maling gear oil yung EGS. Dapat yung mga EGS synthetic na gear oil or yung pang EGS oil talaga yung pwede. Kaso nilagyan nila ng ETF, sobrang nipis nun, kaya yung tuloy nakastuck na po sa first gear yung transmission. Ayaw na mag-engage or ayaw na maglipat sa ibang gear. So kaya nag-decide na lang ako na puntahan po yung unit. So yan yung ginagawa natin sa mga customer natin. Kasi nakakahiya at saka naawa po tayo pag hindi magamit na maayos yung kailangan mga sasakyan dahil may problema. So yan yung natin, na-promise natin sa lahat ng customer natin na i-assist pa rin natin sila, lalo na sa mga taga-Luzon, ina-assist pa rin natin sila pag may problema yung unit. Kahit matagal na yung unit ba hindi na under sa warranty, i-assist pa rin natin sila para hindi naman sila matsugi ba sa mga mekaniko mapagsamantala. Hindi naman lahat mekaniko na mapagsamantala, hindi naman lahat ng mekaniko may alam sa ganitong sistema ng sasakyan. Pero at least hindi mapamahal yung ating mga customer or yung mga owner natin. Pala namin. Yan. So nagkuha na kami ng number para magpatawid tayo dun sa Alin. Ganito yung proseso nila. Tapos na tayo sa unang stopover. The next is punta tayo sa sabi nila Station 1. Tingnan natin saan yung Station 1 nila. Dito mapa. Dapat before sa may mga naka-tolda dyan, tingnan nyo sa gilid. Yan po yung mga pwede nyo lapitan para makakuha kayo nito. Ang tawag nito, so ginawa nila to para hindi maging crowded na masakyan doon sa loob. Yan. So yan yung process nila. Tayo is Station 1. Tingnan natin dito. Parang ito yata Station 1. Station 1. Hindi. Walang nakalagay. Wala nakalagay na Station 1. Sundan natin yung mga van. Sila yung kabisado dito. Sila yung laging nakababiyahe. Saan nga ba? Station number 1.
barko yung sasakyan natin at saka magkano yung mababayaran natin. Ano pa rin? Lahat lang. Wala na naman. Ay, kita natin yung mga van dito. So, buses. So, may mga nakapila. So, dito tayo. Submit natin itong papel. Tignan natin kung ano hinihingi nila. Ito. Lang po, may queuing number na po. Okay na. Ilapan niyo yan, sir. Ay, Okay na ba? papatatahan niyo po sa window 1, tapos doon na kayo bibili ng ticket. Sige ba? Diba? Yung ticket na bibili namin, yan na po yung patawid o kung anong barko. Sige na, sir, masasakyan. lahat. Sige po. One stop shop na yan, sir. Sige po, hindi po. So sabi one stop shop. Okay. So nakakuha na kami ng queuing number pala tawag nito. So, nakakuha na kami nung doon. Tapos dito pipila pa natin. Then dito tayo magbabayad at saka dito din tayo kukuha ng ticket patawid ng Alinport. We are leaving island of Luzon. Punta na, balik tayo ng Visayas. Ang nangyari dyan? Sana makasakay tayo kagad ngayon. Dito tayo. Basta ulan. Ulan pa rin. Turn right onto Pan-Philippine Highway, Asian Highway 26. Ay maalala tayo. Siya connected. Ha? So, yan may kinuha yung sa gate, sa guard. And ngayon, meron tayong stopover din dyan. Ngayon ko kung anong kukunin dito. Hindi ko kabisado. Pero yung unang kinuha, yung ano is yung unang binigay sa atin. Kung saan lamang na ng double digit ang home team. Solid ang first quarter para kay Wembanyama, 4 points. Take the next right onto Pan-Philippine Highway, Asian Highway 26. Then you will arrive at your destination. Line up tayo nito. Pro sa haba pa naman ng galamay. Leading scorer si Spurs si David Basel with 11 points. Sa Lakers, buhat ni Reeves ang LA na may 11 points. Shooting 50% from the field. 6 para kay LBJ. Pinaleg under last 2 minutes left. So, line up tayo dito. Panibente ang home team. Chris ni Osman sa harap ni LBJ. 42-22. Tampak ang Lakers. Second quarter. So ito na yung binayaran natin kanina mga kakol. So yung sa sasakyan natin is 1,540 plus yung ano natin meron tayong binayaran din na Global Port of Matnog yung tag 30 pesos bawat isa, dalawa kami, so 60 pesos. Then meron din kaming binayaran na 129.50
pesos. So yan po yung binayaran namin. Then meron kaming 25 pesos na binayaran. So saan pa to? Yan, so total yung binayaran namin is 1,754 yung binayaran namin lahat dito sa pagtawid. Ulitin ko po, 1,754 yung binayaran namin total. Yung gamit namin is minivan, depende sa unit. Then dalawa po kami passenger. So yan po yung total cost pag tatawid tayo mula Luzon papuntang Allenport or papuntang Visayas. So pasok tayo, antay lang tayo dito na tatawagin tayo na papasok para makaano na sa barko.